programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Dahil sa nangyari nga dito ni Lynette na nakita niya muli ang lalaking nang loob sa bahay nila ni Carlos, ay dito naman na tila bumabalik itong trauma at takot ni Lynette. Buti na lamang ay dumating itong si RJ at napakalma itong si Lynette. Subalit maya-maya nga ay naiwan ni Lynette ang cellphone sa lamesa at tagpa siya nga itong mag-restroom. Ay dito naman napansin ni Diyosa na may tumatawag at walang iba kundi itong si Doc Carlos. At sinagot naman ni Diyosa ang tawag ni Carlos at nalaman ito na magkasama nga sila dahil nagtataka itong si Carlos na kung bakit si Diyosa ang sumasagot sa cellphone ni Lynette. At dito nga na ipinaliwanag ni Diyosa kay Carlos na nagpapasama nga daw siya dito sa dumalaw sila dito sa libingan dito nga ni Cromwell. At dito nga na sinabi ni Carlos kung nasaan sila at pupuntahan daw niya ito. At ibinigay nga dito ni Diyosa ang address. Subalit dito naman na nag-aalala ulit itong si Lynette na baka maabutan nga sila dito ni Carlos na magkasama itong si RJ. At dito naman napagsalitaan ng hindi maganda ni Lynette itong si RJ. Kaya agad na sinabi ni Diyosa na hindi tama ang ginagawa dito ni Lynette. Dapat humingi daw ito ng pasensya dito nga kay Dr. Nyang. Kaya agad naman na pinuntahan ulit dito ni Lynette itong si RJ at humingi ng pasensya. At maya-maya nga ay dito dumating agad itong si Carlos at tinawag itong si Lynette na kung pwede ba daw silang mag-usap at hinila nga papalabas ng restaurant itong si Lynette ni Carlos Benitez. At nang makarating na nga sila dito sa bahay ay hindi pa rin matigil-tigil ang mga tanong dito ni Carlos na kung bakit magkasama daw itong si Lynette at RJ. Nagkikita ba daw sila at niloloko ba daw ni Lynette itong si Carlos? At ang sagot naman dito ni Lynette sa kanya na hindi nga raw dahil nagkataon lang na naroon din itong si RJ sa restaurant dahil nanggaling nga ito sa presinto ng mga kapulisan. At hindi naman naniniwala itong si Carlos sa mga sinasabi nga dito ni Lynette. Kaya dito naman na nag-inom itong si Carlos at dahil sa tindi ng galit ay agad niyang naibato itong baso na tumama naman dito sa braso ni Lynette. Kaya agad na natakot itong si Lynette dahil nakakita nga siya ng dugo dito nga sa kanyang braso at nagulat itong si Carlos sa kanyang ginawa. At nasaksihan na nga ito ni Diyosa dahil sinundan naman ni Diyosa itong si Lynette at Carlos na baka kung ano ang gawin dito ni Carlos kay Lynette. At hindi nga nagkamali dahil nasaksihan nga ni Diyosa kung anong klaseng tao nga itong si Carlos at nominal trato at sinaktan pala itong si Lynette. Kaya mas nadagdagan nga ang trauma ngayon dito ni Lynette. Samantala, labis naman na nag-aalala ngayon itong si RJ dito sa kalagayan ni Lynette na dapat daw ay hindi pababayaan ni Carlos itong si Lynette dahil nasa sitwasyon nga ito na dumadanas ng trauma. At dahil sinabi rin dito ni Doc Meneses na si Carlos nga ang asawa ni Lynette, ipaubaya na daw dito kay Carlos ang pag-aalala dito ni RJ dahil wala na nga siyang magagawa pa kahit anong gawin dito ni RJ dahil nag-asawa na nga itong si Lynette. Kaya hindi nga nagkamali itong si RJ dahil sa nagawa na nga saktan itong si Lynette dito nga ni Carlos Benitez. At ganoon na lang katindi rin ang galit dito ni Carlos kaya napagbuhatan niya ng kamay itong si Lynette. At pati na rin itong si Annalyn ay nadadamay na rin dito sa ugali ni Carlos Benitez. Kaya pinag-iinitan pati ang trabaho ni Annalyn ay tila hindi nagugustuhan ngayon ni Carlos Benitez. At naintindihan naman ito ni Mang Pokwa. Kaya yan ang ating pakatutukan bukas sa Lunes mga kapuso kung ano magiging kahinatnan dito nga sa nangyari kay Lynette. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.